lulutuin natin chicken halang-halang. Ano nga ba ang chicken halang-halang? Ibig sabihin, yung manok sasabawan natin. Meron din siyang kasamang papaya at dahong berde. Pero kaya siya tinawag na halang-halang, ibig sabihin spicy-spicy. Pag sa Mindanao at saka sa Visayas, ang tawag doon halang-halang. So pwede nyo itong gawin sa manok, sa isda or sa baka. Pero ang gagamitin natin, chicken soup ngayon. So, chicken halang-halang recipe. Ibig sabihin nga, maghahanda tayo ng ating sili. Actually, pag maraming bata sa bahay, siling berde na lang ang gamitin nyo. Pero pag talagang yung mga matatanda, gusto nila super anghang. So, pwede din yung siling pula. Itong sili na to, mas maliit, mas maanghang. Pero meron din tayong papaya bilang gulay natin. So, umpisahan na natin yung paggigisa. Ang una nating igigisa, yung ating luya. So, meron tayong hinandang luya, sibuyas, yan. Okay. At bawang. Kapag medyo mapula na tong ating sibuyas at luya, saka natin ilalagay yung ating bawang para hindi naman siya masunog o pumait. Okay. Okay. Actually, kahit maya-maya na tong ating bawang, pwede na rin nating isabay yung ating chicken. Papulahin na rin natin siya. Okay. Para masangkot siya na rin siya. So, ito yung ating manok. Kahit anong parte, mas maganda nga kung dumalagang manok o yung Tagalog manok, mas malasa yon para sa sabaw natin. Yan. Okay, so papulahin lang natin. So, kasama siya sa ating pagsangkot siya. So, ang maganda kasi dito sa ating chicken halang-halang, lagi itong niluluto sa Bisaya, sa Mindanao, tapos doon din to sa Bohol o sa Misamis Oriental. Talagang delicacy nila ito. So, papainitin at isangkot siya. So, itong manok natin, considered itong chicken soup. Masarap to kapag umuulan tsaka malamig. Ang manok, pampalakas siya ng muscle at saka ng ating buto dahil sa kanyang taglay na protina. Tsaka lagi kang busog kasi pag mas maprotina yung kinain mo, mas hindi ka nagugutom. So, lagi kang busog. So, dun sa mga nagda-diet, okay ang manok. Tsaka maganda sa mood ang inyong chicken soup. Yung mismong manok tsaka yung sopas niya kasi meron siyang tryptophan tsaka serotonin. Mas nagpapasaya sa isang tao. Pwede to sa buntis at tsaka sa mga sanggol at lumalaking bata kasi meron siyang codeine para sa brain ng ating mga bata. Phosphorus, mayaman din itong ating chicken para sa buto at ngipin. Bukod doon, meron siyang vitamin D, calcium, iron, vitamin K B2, B3, B5, B6, B12. So, lahat ng B vitamins mo para sa iyong nerves makukuha mo. May phosphorus din, magnesium, zinc, selenium, choline, tsaka copper. Yan. So, babaligtarin ko lang. Yan, para makita nyo na pumupula din. So, sangkot siya ang tawag dyan. Okay, para mas maluto dun sa loob. Pwede nyo na rin ilagay yung inyong garlic. At habang sinasangkot siya natin, yan, pwede rin tayong timplahan na natin. So, nandito yung ating paminta. Pwedeng pamintang durog o kaya pamintang buo, whichever you like. Ako both ang ginagamit ko. Panimpla. Yan. Pamintang durog. Tsaka yung ating pamintang buo. Mamaya natin lalagay yung buo. Tapos, pwede tayong maglagay ng konting asin. Okay. Konting asin. Pwede. At saka konting patis. Panimpla dun sa ating manok. Okay. Kasi 'di ba pag nagsasangkot siya, masarap naman talaga yung
patis din. So, konting asin, konting patis para malasa yung ating dumalagang manok o yung native chicken. Pero yung manok sa supermarket, okay na rin yon. Yung iba, kung talagang gusto nilang halang-halang o talagang spicy, pwede nyo nang isabay dun sa paggigisa. Yan. Pag dumidikit, pwede kayo maglagay ng konting tubig na para hindi siya masunog. Okay. So, matagal na yan sa actual? Oo, sa actual, matagal to. Mga ilang minutes? Usually, mga 20 to 30 minutes. Pero ngayon, i-shortcut lang natin kasi pareho naman yung recipe o yung paggawa. Mas tatagalan lang natin. Yan. So, babalik ta rin nyo para all sides pumula. Okay. So, mga 10 minutes. Ganyan. Yes. So, pag medyo luto na yung inyong manok, malapit na siyang maluto, isasama na natin yung ating papaya. Okay? So, kunwari 10 minutes na. Oo, kunwari, matagal na. So, ito naman yung ating papaya. Ang papaya natin, mga 3 to 5 minutes, pwede na rin siyang maluto. So, ang maganda dito sa papaya, itong papaya natin, so, hayaan lang natin dyan. Pinakita lang natin. Ang maganda dito sa ating papaya, ito, berde o hilaw na papaya, may papin. Sinasama to, pampalambot talaga ng mga meats. So, kaya maganda siyang isama na, kasi para lumambot agad yung ating chicken. Okay? Mapapalambot mo yung karne. Pero, ang papaya, kaya nga siya tinatawag na papaya, merong papin. Ibig sabihin, maganda sa digestion, mas natutunawan ka, mas maganda dun sa ating tiyan. Pero ang papaya, maganda talaga sa ating puso kasi may vitamin C, tsaka may lycopene siya. Pangpataas ng good cholesterol, yung HDL cholesterol, may folic acid pa, may fiber, vitamin A, C, and E, mga antioxidant. At saka yung lycopene nito, maganda dun sa ating kutis. So, iwas kulubot, maganda din sa ating buhok, ang vitamin A, C, at saka yung E. Yung vitamin K niya, maganda sa ating buto. Bukod doon, meron pang magnesium, copper, carotenoids, tsaka B9 o folate. So, pwede doon sa mga nagdadalang tao, tsaka yung mga lumalaking bata. At isa din sa mga isasahog natin, itong talbos ng ating malunggay. Pag sinabing talbos, so pwede pong malunggay, pwedeng sili, pwedeng yung ating spinach, lahat yan, basta berdeng gulay. Kasi itong mga berdeng gulay, mataas sa vitamin A, C, B, antioxidants, maganda din sa mata kasi may lutein, tsaka zeaxanthin. Tsaka sa kutis, marami siyang vitamin C pag gusto nyong gumanda ang inyong kutis. So, itong chicken halang-halang, nasa sa inyo na kung gaano karaming tubig ang gusto ninyo. Yan, kasi mainly chicken soup siya. Okay? So, kapag naluto na rin ang inyong papaya, halimbawa, luto na siya, ilalagay nyo na yung inyong, kasi pag pahango na yan, okay, doon nyo ilagay yung inyong gata. Yan. So, kasi mainly ang halang-halang. Sa Bisaya kasi, at saka sa Bohol, sa Misamis Oriental, sa Mindanao, gusto nila may konting gata. Yan. So, yun yung pagkakaiba nitong sabaw na to. Tinola na merong gata. Okay? Tapos, kapag nalagay nyo na yung inyong gata, ilagay nyo na rin yung inyong berdeng dahong gulay. Okay? Yan, lagay nyo na yan. Tapos, pwedeng iuna nyo kasi halang-halang, di ba sabi ko nga, spicy. Ang pinili ko na lang itong berdeng sili. Pero talaga, kung talagang kaya nyo, pwede rin kayong gumamit nitong ating siling kulay pula. So, pag luto na siya, ganito ang itsura ng ating finished product. Yan, igilid ko lang para kita nyo yung chicken, kita nyo yung papaya, tapos yung ating sabaw. So, ito ang ating chicken halang-halang or chicken spicy. Kasi, maanghang talaga. Depende sa anghang na gusto nyo. Chicken soup,
Pag kayo ay may sakit, malamig, panahon, umuulan, mas gagaling kayo lalo na kung may sipon kayo at saka may trangkaso kayo, kung sawa na kayo sa chicken tinola.